bigyan po natin ng malakas na clap offering ang Panginoon. Come on. Praise the Lord. Alam niyo po, pag nadidinig ko po yung mga palakpak po natin, talaga pong nakaka-inspire. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang kamay na yan, bagamat hindi katulad ng bibig na nakakapagsalita, pero ang kamay po na yan, pag ginagamit po natin na pagtamain sa isa't isa o pumalakpak, yung tunog po niya ay nagpapahayag ng pagpupuri at pasasalamat. Amen po ba? Ang kamay, hindi po yung ginagamit pang-ipit ng sigarilyo. Sabihin mo sa katabi mo, tama si pastor. Ang kamay, hindi po yan ginagamit pansalat sa madyong. Sabihin mo, tama na naman. Ang kamay, hindi ginagamit pantagay ng alak. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yon. Ayan. Ang kamay, ginagamit para purihin ng Diyos. Sabihin mo, gawin mo yon. Gawin natin yon ngayong umaga! Woo! Praise the Lord! Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, we are so blessed. We are so thankful to you, God, because we saw how faithful you are even when we are faithless, O God. We saw that you are the source of our hope, that when the time that we are down, Lord, when the time that we are just coping, O God, you're helping us to realize that we need not just to cope, but to hope, because your mercies is new every morning. So, Father God, kaming mga anak mo narito, meron po kaming iba't ibang mga pinagdaanan sa buhay itong week na ito. May mga iba't iba po kaming coping mechanism na ginawa, pero at the end, we're frustrated kasi walang nangyari. But then, through the power of your Holy Spirit this morning, nangusap ka sa amin at sinabi mo, lagpasan at iwanan namin yung coping system namin at ibalik namin yung aming hoping system sa sistema ng katawan po namin at ilagay, Panginoon, ang buong-buong tiwala sa inyo. Kaya sa umagang ito, narito nga po kami, Panginoon, bilang tanda na inilalagay po namin ang pag-asa tanging sa iyo lang, Panginoon. Kaya sa umagang ito, kung merong mga may sakit, Panginoon, we hope, Panginoon, that through your mercy and grace, gagaling po sila. Meron po mga problema, Panginoon, this morning, financially, relationally. We hope and we put our trust in you. Ikaw po ang gagawa ng solusyon sa mga bagay na yon. Meron po kaming faith crisis, Panginoon. Maybe humihina ang pananampalataya, humihina aming pagtitiwala sa inyo, but we put our hope in you, God. This morning, na magsasalita kayo sa amin at ipakikita mo sa amin, Lord. Ikaw ang pag-asa at dapat naming asahan sa lahat ng oras. So, Father God, this morning, allow us just to offer ourselves. If we have any problems or anything that will hinder our worship to you, God, tulungan mo po kaming ibigay sa inyo ng buong buo po ito. This morning, O God, we offer to you ourselves as a living sacrifice. Tanggapin niyo po ito, Panginoon. Balutin mo kaming patuloy ng dugo ng Panginoong Jesus upang kami maging karapat-dapat. Thank you so much, Lord, for this wonderful morning. In the name of Jesus, let us all say, Amen! 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 Hallelujah! Are you blessed this morning? Are you excited to worship the Lord? Are you excited to worship Him at this moment? Are you ready, church? Are you ready to praise the Lord? Amen. Because someday He will meet us here and He will gather us to sing praises and glory to Him. And we will sing, Holy, holy is the Lord. Let's sing, tribes. Ayo, ayo, wa. Ayo, 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 wa. Ayo, ayo.
Sapagkat ang tagumpay ay narito na. Nooy pinagkaloob mo, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus. Church, sa gitna ng dilim, di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matatakot, hindi matitinag. Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa, wala nang hahanapin, wala nang hahanapin pa. Hindi ako mag-isa, hindi matatakot, hindi matitinag. Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo'y sapat na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Panginoon, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito na, narito na, narito na. Ang tagumpay ay narito na. Wala na, wala na hahanapin pa. O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. pag-ibig mo, Panginoon, ay sapat na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, O pag-ibig, pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka sa araw-araw ng aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak sa
sa amin. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, nararapat ka namin papurihan at pasalamatan sa mga awiting ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon.
sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Purihin ang Panginoon. Yes, God. Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa bawat ginagawa namin, Panginoon. Lord God, una sa lahat, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, Panginoon. Bagamat, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, pero ipinagkaloob mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay iligtas sa kasalanan at hanguin, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong anak, Panginoon. Salamat po, binigyan mo kami ng pagkakataong, Panginoon, na maging anak mo, Panginoon. Lord, sa araw na ito, Panginoon, pagpalain mo po kami, Panginoon, sa bawat salita, Panginoon, sa bawat salita mo, Ama. Lord, gabayan mo, Panginoon, ang magsasalita sa aming harapan. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip, ang aming tainga, Panginoon, upang Panginoon, ay mapagpala kami, Panginoon, ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, ay hindi lamang dito, Panginoon, kundi, Panginoon, may pangalap namin, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. At nang sa ganun, Panginoon, makita ka na namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Awake my soul, rise heart in me. Is there a spade the price for all, redeem creation from the fall? Rise heart in me. Awake my soul, rise heart in me. Is there a spade the price for all, redeem creation from the fall? Rise heart in me. Christ is risen, the chains of death are broken, and I'm forgiven by grace that never ending. Christ is risen, all creation praise Him. Sing with the heavens, glory to the King.
is risen, the chains of death are broken, and I'm forgiven by grace that never ending. Christ is risen, all creation praise Him. Sing with the heavens, glory to the King. Christ is risen, the chains of death are broken, and I'm forgiven by grace that never ending. Christ is risen, all creation praise Him. Sing with the heavens, glory to the King. Magandang umaga po sa inyong lahat. Blessed morning. Sa oras na ito ay tayo muli ay dadako sa isang banal na gawain na kung saan ay ating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang dahil sa ating kasalanan ay binuwis niya ang kanyang buhay doon sa krus. At bago natin tanggapin ay nais kong basahin sa inyo ang palaala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27-28. Ganito ang sinasabi: kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. So, iniremind ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at sa atin din na nandito ngayon, na siya sa atin ang ating puso kung meron man kayong mga naging kasalanan na nagawa sa nakaraan o sama ng loob sa kapwa ay atin idulog sa ating Panginoon at hingin ang kanyang kapatawaran upang tayo po ay karapat-dapat na tumanggap ng simbolo ng kanyang katawan at dugo. Tayo manalangin. Heavenly Father, purihin ka sa oras na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig. We acknowledge your goodness, O God. We acknowledge your faithfulness. And we thank you for the love that you have given us since the beginning. Panginoon, narito ang iyong mga anak na muli ay nagkatipon-tipon upang isagawa ang isang banal na gawain na kung saan ay aming alalahanin, Panginoon, ng ginawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus. Maraming po salamat, Panginoon, Panginoong Jesus, dahil sa ginawa mo, that you have submitted yourself on the cross to die because of our sins. At kami po ay lubos-lubos na papasalamat po sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, ay kami po ay lumalapit muli upang humiling ng iyong kapatawaran. Inihiling po namin na ang aming mga nagawang kasalanan ay mapatawad, Panginoon. We ask you to sanctify us today through the precious blood of our Lord Jesus Christ, so that we may be worthy of receiving this symbol of flesh and blood of Jesus. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. At ganoon din, Panginoon, na pagpalain mo ang saro at tinapay na ito na bago namin tanggapin upang ito ay maging kalakasan din po, Panginoon, ang aming espiritu. Maraming pong salamat ay binabalik po namin ang karangalan at kaluwalhatian in the name of Jesus. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 and to 26, ganito sinasabi:
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanilang mga salita at purihan ng Panginoon. Bago po tawagin yung magbibigay sa atin ng offertory challenge, ano po, ay gusto ko po munang ipaalala sa ating lahat na tayo po ay nag-usap last Sunday. Ano ba nangyari dito? Yan. Okay. At ang ating usapan, ngayong araw na ito ay magsisimula po tayo ng special offering for our National Convention. Kaya po, I hope na yung ating stewardship ministry ay nag-prepare po ng box para po doon sa ating National Convention special offering. Every Sunday po ito. Ang purpose po nito ay para makatulong tayo sa ating upcoming National Convention. At the same time ay magamit po sa mga kung ano po ang magiging ay financial expenses for that purpose. Okay? So tawagin po natin yung ating tagapanguna sa atin pong offertory challenge. Yan, so isang magandang umaga pong muli sa ating lahat. Good morning po. Blessed po ba tayo? Amen. So sino dito matatagal ng Kristiyano? Ayan. So matagal na. So mostly at probably every Sunday marami na tayong narinig tungkol sa pagbibigay. Minsan nga sabi natin nakakalito na nga, ano bang susundin, yung ikapo ba o yung gusto ng puso ko? So, ating pong pag-aaralan ngayon tungkol sa, basahin nga natin dito sa Deuteronomy chapter 28, verse 2. Ayan. Brother Zain. Ayan. So, sinasabi niya dito, all these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. So, sinasabi doon nga po, ano po? Yung blessing daw ay ano po? I-overtake niya tayo kung susundin natin ang Panginoon. So marahil, ang pagbibigay, sabi natin, ang pagbibigay po ay hindi inutos ni pastor para lang po masustain yung ating pangangailangan dito sa ating iglesia. Ang pagbibigay po natin ay inutos ito ng Panginoon. Malakay 3:10, ano pong sinabi doon? Restore o i-store nyo yung mga, punuin nyo yung mga ng aking barns sa aking storehouse and test me unto this. At bubuksan ko ang durungawan ng langit at kayo pagpapalain. At ganun din po dito ang sinabi, if you obey, the blessings will overtake you. Wow, napakasarap pakinggan. No po? Hindi ka na nag-cope up na lang, hindi ka na lang nag-iisip na makaraos na ng araw-araw, kundi ino-overtaken ka na ng blessings. Minsan kasi sa atin, habol tayo ng habol sa blessings eh. Ay, kailangan ko mag-overtime, kailangan ko kasi ganito, ganyan, kailangan. At the end of the day, pagdating ng sahod, sabihin natin, kulang pa din, hindi pa rin kaya. Isa lang pa susi ng pagpapalang financially. Sabi niya dito, we should obey the Lord. Sundin natin ang Panginoon. Kasi pag sinunod mo ang Panginoon, siya yung giver, at ang sabi nga dito, i-overtake yung blessing sa atin. Hindi na tayo habol, kundi tayo nang hinahabol ng blessings. So as we give, sabi nga natin dito, let us give according
to this desire of our hearts. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa araw na to, Panginoon, na ipinaalala mo sa amin, Panginoon, na ang pagsunod namin, Panginoon, sa inyo ang susi para kami ay pagpalain, Panginoon, financially, spiritually, Panginoon, at mentally, Panginoon. I pray po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-bless ng aming finances na matitipon ngayon. Gamitin nyo ito, Panginoon, para sa inyong ministeryo at para mapalago pa, Panginoon, ang pag-spread mo yung salita, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. I pray din po, Panginoon, that you're gonna bless us, Panginoon, ano man yung source of income namin, Panginoon, na kinakatayuan namin ngayon, yun yung kinabubuhay namin. I pray po, Panginoon, na pagpalain niyo pong lahat kami, higit sa lahat, Panginoon. Kung nagtatrabaho man ito, Panginoon, I pray that you're gonna promote them, Father, and ganoon din po, Panginoon, sa mga nagbi-business. I pray po, Panginoon, na mas marami pang customer, Panginoon, ang pumunta sa kanilang mga businesses, Panginoon. I pray that you're gonna bless us, Panginoon, and continue to be within us, Panginoon, and empower us, Panginoon, para may kagamit-gamit pa kami, Panginoon, sa inyong kaharian. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Oh
sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Glory to our God. Amen. Last week, pinag-usapan po natin yung napakahalagang bagay kung paanong tayo po ay nagkaroon ng assurance of salvation. Yung tinatawag po nating roadmap to heaven, no? So ang question po natin last week is, are you sure that the road you are taking right now is going to heaven? Sigurado ka ba na ang tinatahak mong landas ngayon ay patungo sa langit? Because if not, you must remember this roadmap. Meron tayong 5 P's na pinag-usapan. 5 letter P na pinag-usapan last week. Ano po? Unang-una pa, napag-usapan po natin, the first P is the problem. Ano nga po ang problema natin? Pera? Ano po yung problema natin? Tama po, kasalanan. Ang problema po natin, the first P na pinag-usapan po natin ay yung tinatawag po nating the problem of sin. Lahat po tayo ay nagkasala. Sino po dito ang perfect? Wala. So lahat po tayo ay aminado, nagkasala tayo. Sabihin nyo nga po, aminado ako. Ayan, opo. Dahil tayo ay nagkasala, alam po natin na wala tayong magagawa dito, and that is the second letter P, which is the predicament. When we say predicament, ito yung dilemma. The predicament is you cannot save your soul. You cannot do anything para iligtas ang iyong kasalanan. Amen? Wala. Sabi mo, wala akong magagawa. Totoo po yun. Wala tayong magagawa. Because gaano man po tayo magpakabuti, hindi po natin kayang abutin yung pamantayan ng Diyos. At dahil po doon, meron po itong another P, which is yung tinatawag po nating penalty. Ano ba pag sinabing penalty? Kabayaran. Or, ito po yung magiging kaparusahan. The penalty is eternal death. Dahil nagkasala tayo, dahil wala tayong magagawa, magbabayad tayo. Ang kabayaran ay yung tinatawag po nating eternal death. Last week, napakaganda nung tanong ni Brother Christian after the worship celebration. Brad, banggitin ko lang Sabi niya, Pastor, anong pagkakaiba ng wages at saka ng tinatawag nating penalty? Magandang tanong. Tama po? Tama. Valid. That is very valid question. Kasi for the wages of sin is death. But then, sinasabi po natin that there is what we call penalty of sin. Anong pagkakaiba ng wages at saka ng penalty? Sabi po noong Sunday, nag-usap kami, pag sinabing wages, babayaran mo kung ano yung nagawa mo. Pero pag sinabing penalty, may tubo yun. Tama po? May tubo po yun. Di ba? Pag nangutang po kayo, babayaran mo yung utang mo. Ngayon, kapag hindi mo nabayaran on time, meron po siyang penalty. Ngayon, babayaran mo na yung utang mo, babayaran mo pa yung penalty. Kaya po ang binanggit at ginamit po rito ni Pastor Marvin, the penalty is eternal death. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng ating pag-aaral dito, hindi lang yung wages ang babayaran mo. Kasama po dito, pati yung mga tubo. At yun ay pagbabayaran po natin doon sa tinatawag po nating walang hanggang kaparusahan. Ito po yung impyerno. Sino po rito ang gusto? Impyerno. Of course, wala. Di po ba? Gusto po natin ay langit. Kaya naman po, napakagandang malaman natin. God gave another P, which is, God gave provision. Ano po yung provision na yun? O sino yung provision ng Diyos na yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit provision?
dahil hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo, ang Diyos ang nagbayad ng kasalanan mo. Sinong babayaran? Sinong babayaran? Si Satan? Hindi ho. Sinong babayaran? Ang Diyos. Ang akala po natin, kapag ka nagkasala ang tao, babayaran ng Diyos, ang babayaran si Satan. Hindi ho. Ang babayaran po ay ang Diyos. Bakit? Kanino ka ba nagkautang? Sa Diyos. Ano yung utang mo? Hindi ka sumunod sa Kanya. Ang tawag doon pagsuway. Kanino ka may utang? Sa Diyos. So kanino ka magbabayad? Sa Diyos. May pambayad ka ba? Wala. Kaya ang ginawa ng Diyos, kaya nga ang tawag dito ay grace, ang ginawa po ng Diyos, nagbigay siya ng pambayad sa atin para bayaran yung sarili niya. Grabe to. Meron po ba sa inyong may utang na ganon? Ha? Meron po bang nangutang na sa inyo ng ganon, tapos binigyan niyo yung pambayad para bayaran kayo? Pwede ba yon? Pwede? Brother Kevin, pwede yon? Hindi pwede yon. In human perspective, hindi yung pwede. Pero alam mo, pwede rin naman pag gusto mo. Tama? Si Pastor Noli, halimbawa nagkautang sa akin, and nakita ko he is incapable na bayaran ako, so ang gagawin ko, pwede ba, bigyan kita ng pera, pero bayaran mo ako? Pwede. Iba po kasi ang bayad, iba ang utang. Natutunan ko to kay Nanay Estrella. Sabi ni Nanay Estrella nung araw, ang utang, utang. Ang bigay, bigay. Tama po ba, Nanay? Tama. So kung nagkautang ka, magbabayad ka. Kay kamag-anak mo yan, kay kapatid mo yan, kay nanay mo yan, kay anak mo yan. Kaya po, magkaiba yung utang at saka bayad. No? Ngayon, kung nagkautang ka, may obligasyon kang bayaran yan. Ang problema, papaano mo yan babayaran kung wala kang pambayad? Ito maganda sa Diyos Lord, hindi naman po namin kaya iligtas yung sarili namin Kasi kami ay imperfect. We cannot certainly live a perfect life. And so sabi ng Lord, because you cannot, hindi mo kaya. Ang Diyos ang nagbigay ng pambayad. At ang ibinigay niyang pambayad ay hindi ho pera, hindi ho ginto, hindi anumang kayamanan. Ibinigay na pambayad ng Diyos ay yung kanyang bugtong na anak. Kaya po, the heart of the Bible says, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Bakit? Upang ang sino man ay hindi mapahamak, kundi ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung ibinigay ng Diyos na provision para sa ating kasalanan, para bayaran ang lahat ng penalty, ay walang iba kundi si Jesus Christ. And that's why the Lord says, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. It's not through your religion. It's not through your education. It's not through your philosophy. It's not through your business. It's not through your money. But it's only through Jesus Christ. Jesus said, I am the way. Kapag sinabi niyang, I am the way, there's no other way for you to be able to be in our permanent house, to be in our Father someday, than Jesus Christ. Wala na pong iba. Not Mary, not all other saints. Jesus lamang. Amen po ba? Ito problema. Kung binayaran na ng Diyos yung kasalanan mo, okay? And yet, hindi mo tinanggap, papakinabangan mo ba yung bayad? Of course not. Hindi mo tinanggap hindi ka naniwala. Kaya nga sabi doon, that whoever, sino man ang sumampalataya, alam niyo kung ano lang po ang susi? Yung ikaw ay manampalataya na bayad na ang kasalanan mo. Hindi mo na kinakailangang magbayad uli. Marami po sa atin ang nagsasayang ng oras at panahon at salapi trying to be, sabihin po natin, religious, trying our very best para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. But then we forgot the word of the Lord that it says, wala ka nang babayaran kasi bayad ka na. Ang kailangan mo na lang ay maniwala na bayad ka na.
Yon ang naging problema. Nagpagawa ako ng counter table, para nang sa ganon, may magamit doon sa coffee shop, yung pala, bayad na. Sayang ang lahat. Gusto niyo pong masayang ang lahat sa buhay niyo? Gawin niyo lang yung gusto ninyo at huwag niyo pong paniwalaan. Lalo tigit, huwag niyong basahin yung binigay ng Diyos na salita niya at sa bandang huli magsisisi ka. Sayang pala yung ginastos ko. Sayang pala yung ganito. Nagpaka-effort pa ako nung mahal na araw, hinampas-ampas ko yung likod ko. Kala ko yun ang paraan para maligtas ako. Sayang, nagbuhat pa naman ako ng cross. Kubang-kubaba naman ako. Sayang, nagpapako pa ako. Ito pa yung butas, oh. Sayang yung punta ko doon sa Quiapo. Pila-pila pa ako doon. Umatak pa ako ng sayang pala lahat yon. Binayaran na pala ni Kristo. Kita nyo? Gusto nyo ba yung ganon? Para hindi ho sayang, mga kapatid, read the Word of God. Because doon sa Word of God, nakalagay na maliwanag, bayad ka na. Bayad na. Di mo na kailangan magbayad. Kaya po, pag tinanggap mo yung provision, ito po yung another P, which is the pardon that leads to heaven. Sino po rito ang sigurado sa langit siya pupunta? Taas po yung kamay, sa langit pupunta. Yung hindi yung makataas, mag-isip-isip po kayo. Ulitin ko po yung tanong. No? Sino po rito yung, alimbawa po, mamayang tanghali, mamamatay ka. No? Parang ayaw nyo ng tanong halimbawa, mamaya tanghali, kakain ka, tapos nabulunan ka ng bulalo. Halimbawa lang, sa sobrang sarap, nalunok mo isang buong ganon. Okay, o kaya naman, mamaya, naglalakad ka, di ba, nadapa ka, tumama ulo mo, tapos namatay ka. Halimbawa lang, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Or ito na lang, sige po, nasa last days na tayo di ba? At si Kristo ay malapit nang bumalik. Paano pala yung malapit na yun? Ngayon na, now na. Ngayong araw na ito, ngayong tanghali, pag bumalik si Kristo, sigurado kang sa langit ka pupunta. Taas po ang kamay na sigurado siya. Sa langit pupunta. Yung iba, tignan niyo po yung katabi niyo. Tignan niyo, sige po, taas po. Ayan. Yung katabi po, tingnan. Yung hindi pa. Yung ang mga taas ay, yung ganyan ng taas, yung, nako, mamaya po, kausapin yung mabuti yan. Kasi yan po, kumbaga parang yung kanyang kaluluwa, mamaya kapag namatayan, yung bang kaluluwa niya, yung kaluluwa niya, hindi pala pwede. Isipin mo yung kaluluwa ng tao, uurong sa ulo, papunta sa langit, di matuloy-tuloy. Bakit? Hindi sigurado Ano ba, pupunta ba ako sa langit? O hindi. Ay, pupunta. Hindi. Mamaya pag-usapan niyo yan. Kasi ibig sabihin niya, hindi niya naiintindihan kung paano siya binayaran ni Kristo. Pardon leads to heaven. Ngayon, tinanggap mo na si Jesus. Amen? Siya na po ang driver ng buhay mo. Siya na po ang sentro ng buhay mo. Hindi na ikaw. So kapag si Jesus na po ang driver ng buhay natin, He will provide the direction in our walk with Him. Kasi without His direction, we are constantly in trouble. Tama po? Kapag ka po wala yung guidance ng Panginoon, hindi niya tayo sinamahan, makakabangga tayo ng tao, di ba? Magkakaroon po tayo ng difficulty sa ating sarili, at pwede po itong mag-cause ng damage. So, pag ang Diyos ang nagmamaneho, meaning si Jesus, ang nagmamaneho sa buhay po natin, ibig sabihin siya ang may control. We will surely have a God-driven life. At yun po yung gusto kong pag-usapan po natin. A God-driven life. Now that you are already a Christian, you should have a God-driven life. So may tinuturo po ang Bible kung paano tayo magkakaroon God-driven life. Ito po yung guidelines kung paano magkakaroon. Unang-una, kailangan naroon yung tinatawag po nating Word of God. No? Kung ikaw ay isa ng mananampalataya, you love the Lord. You love the Lord. Parang medyo unresponsive kayo doon. Tulog na ba kayo? Nakakatulog na ba ako? Napapatulog ko ba kayo pag nagpipreach po ako? Pag nagpipreach po ako at nakakatulog kayo, imbitahan niyo ako sa bahay niyo pag di kayo makatulog. At personally, sisermonan ko kayo
para makatulog kayo sa bahay nyo. Okay, ulitin ko po yung tanong. Okay, you love the Lord? You love the Word? Aba, mahina doon. Yun ang problema eh. You know, you cannot separate the two. When you love the Lord, you must also love the Word. Hindi pwedeng you love the Lord and yet you separate the Word. Because yung Word na yon galing kay Lord. Ang problema po sa atin, we love the Lord and yet we do not love His Word. Si David, grabe ang pagmamahal niya sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Panginoon. Talagang binubulay-bulay niya ito araw at gabi. You know my purpose kung bakit po ganon. Kasi nga po, ito yung guidelines natin for a God-driven life. Hindi ka magkakaroon ng God-driven life, no? Hindi ka magkakaroon ng guidelines, hindi mo malalaman yung guidelines kung hindi mo alam yung salita ng Diyos. In fact, ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, it states, all scripture is God-breathed and is useful for teaching. Tignan niyo po kung bakit po siya, kung bakit magiging God-driven life yung buhay mo. Pag binabasa mo yung Word of God, ano po, sabi rito, useful for teaching, ano pa, rebuking, di ba? Correcting, training in righteousness. Why? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Hindi mo magagawa yung gusto ng Panginoon kung hindi mo alam yung kanyang salita. Kaya nga po, the Bible, gusto ko maintindihan natin, the Bible that we have is God's Word. And there are 5 main ways to have a firm grasp of the Word of God. Paano ba natin lubusang maintindihan to? First of all, kailangan na andun yung hearing. Nakikinig. Nakikinig po ba tayo? Nakikinig po ba tayo? Bible is God's Word, di ba? The Bible is, akala ko nakikinig kayo. Ulitin ko po. The Bible is God's Word. The Bible is, ayan. So nakikinig po ba tayo? Dapat. Anong sabi ng Romans 10:17? Sabi diyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So habang may nangangaral, dapat tayo po ay nakikinig. Hindi mo thoroughly maiintindihan yung salita ng Diyos kung may nakapasak po dyan habang ikaw ay nasa worship. Halimbawa po, worship celebration, di ba? Tapos may nakalagay sa tenga. Alam niyo po ba yung may mga naglalagay sa tenga na gano'n? Anong tawag doon? AirPods ba yun? Ayan, di ba? Paano mapapakinggan yung sinasabi ko? Paano mapapakinggan yung pangaral? Alam niyo po, mahalaga na sa loob ng 1 linggo, meron tayong naririnig na pangaral. Amen? Sino po rito ang ayaw na napapangaralan? Hindi ka titino pag ayaw mong pangaralan ka. Gusto mo maging matino ang buhay mo? Gusto mo? Tanong mo katabi mo, gusto mo ba? Gusto raw ba? Gusto? Pag gusto mo, makinig ka ng pangaral. O pangalawa, hindi mo mapapakinggan yung salita ng Diyos ng maliwanag kapag kinakausap mo yung katabi mo. Oo, hindi. Kasi nag-uusap kayo. So pag nag-uusap kayo, hindi mapapakinggan yung aral. Sino po rito ang gusto na papakinggan yung aral? O, pag maingay yung katabi mo, bawalan mo. Sabi mo sa huwag ka maingay, nakikinig ako eh. Di ba? Amen? Bawalan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag ka maingay, nakikinig ako. Ayan. Okay? Yung iba naman po kasi, kung kailan naman may nangangaral, doon naman sinasabayan. Pag nagsasalita yung pastor, magsasalita. Pag hinto ng pastor, hinto rin siya. Pag nangaral na si pastor, sabi ng salita niya, pag hinto ni pastor, hinto din siya. Ano ba yun? Duet? Ha? Ay, wag ganun, di mo maintindihan yun. Dapat pag nangangaral si pastor, tahimik ka. Sabi mo sa katabi mo, manahimik ka. Iyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Hindi mo maintindihan yung ano. Kita mo sayang ang pamasahe mo. Sayang ang bihis mong maganda. O, ganda-ganda pa naman yung damit mo ngayon. Sabi mo, tingnan mo katabi mo, sabi mo, ganda ng bihis mo. O, di ba? Pinaghandaan mo yan eh. Yung iba sa atin, nag-perfume pa. Di ba? Todo perfume pa yan. Di ba? Sayang. Bakit? Pagdating mo rito, dadaldalin mo pala yung katabi. Ay, yung katabi mo naman. Well,
maintindihan yung salita ng Diyos. Wala. Bakit? Ang daldali. Di ba? Tayo pa naman mga Pilipino, ang tamad nating magbasa. Pero ang hilig natin dumaldal. Tama po? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Di ba? Ugali natin to eh. Di ba? Pangalawa, for us to have a better understanding of the Word of God. Ito yung pangalawa. Not only hearing, but also reading. Dapat binabasa. Yung mga bata ngayon, hindi na marunong magbuklat ng Bible. Hindi na. Alam kung bakit? Kasi yung Bible nasa app na. Alam nyo, maganda pa rin po pagka yung Bible po natin, yung katulad nung araw, yung may bit-bit ka, yung traditional pa rin, yung naaamoy mo pa rin yung yung papel. Yung pag ginanon mo, yung alikabok napunta pa sa ilong mo, yung ganon, ibig sabihin, hindi ka nagbabasa, linggo lang. Di ba? Maganda pa rin po yun eh. Amen po ba? Dapat po mapag-aralan natin yan, di ba? Paano? Magbasa ng Bible, di ba? Para for us to have a better understanding ng salita ng Diyos at binabasa. Pahayag 1:3, ano po sabi diyan? Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito. Bakit? Sapagkat malapit na itong maganap. Palakpakan natin ang Panginoon. Malapit na pala itong maganap. Ano po sabi diyan? Mapalad daw ba yung maraming pera? Hindi. Mapalad daw ba yung kumakain sa Jollibee? Hindi. Mapalad daw po ba yung marami kang kaibigan? Hindi po. Sabi diyan, pinagpala or mapalad yung bumabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi lahat na nakasulat po rito, malapit na maganap. O hindi at least aware ka. Amen po ba? Makakapag-prepare ka kasi alam mo na yung magaganap. Kung di ka nagbabasa. Di ba? Pangatlo, for us to have a better understanding of the Word of God, there should be not only hearing, reading, there should be a time for studying. Kailangan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Tanong ko po, nag-aaral po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Nag-aaral po ba? Totoo yan. Nag-aaral po ba talaga tayo? Aba mga kapatid, katulad ng mga taga-Berea, doon sa aklat ng Gawa 17, dapat meron po tayong time to study the Word of God. Tignan niyo po yung sinabi sa verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon, taga Berea, kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik. Di ba? Ano sabi niyan? At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo ang sinasabi niya. Isipin niyo po yung pangaral ni Pablo, pag-uwi nila sa bahay, anong ginagawa? Sinasaliksik pa nila. Tanong ko po, kayo po ba sinasaliksik niyo yung Word of God? O sinisiksik niyo? Siksik dito, siksik doon. Hindi po sinabi ng Bible na isiksik yung salita ng Diyos. Ang sabi po rito, saliksikin, meaning search, study the Word of God. Hindi lang po yan. For us to have a better understanding of the Word of God, hindi lang po studying, maganda rin po merong memorizing. Amen? Alam nyo, nung araw, meron po tayong mga tinatawag na mga church and kabilang po kami doon, yung meron pong memory verse. Merong memory verse. Opo. Maganda rin po yata, ibalik natin yun yung may memory verse. Ay, pastor, kasi po meron akong memory loss. Hindi, totoo po yun. May mga senior moments na tayo. Minsan, hanap ka ng hanap ng salamin. Yung salamin mo, nandito pala sa ano mo, di ba? Yeah? Nagkakaroon talaga ng ganun. Pero alam niyo po, maganda pa rin po na mayroong memorizing, especially with the Word of God. Tignan niyo po yung sinabi ng mga awit 119, verse 9 to 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Di ba? Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Ang ganda ng sinasabi po ni David dito. At ang sabi niya, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sinasaulo niya. Amen? Iba po pala talaga kapag ang salita ng Diyos, may time tayo not just to read, not just to hear it, but also to memorize it. Amen? Ang ganda.
So, simula po ngayon, magsimula na tayo magsaulo ng paisa-isang talata ng Biblia. Ay kung gusto naman natin, ay di isang chapter. Amen? Kaya ba yun ng mga juniors natin? Kaya? Kaya. Oo, kaya. Palakpakan naman natin ng mga juniors po natin. Ayan. Kayang-kaya, no? Sa school, ang haba-haba ng mga sinasaulo. Di ba? Ay di mas lalo po dito. Kasi yun sa school lang, ito panlangit. Amen po ba? Oh, lastly, yung tinatawag po nating meditating. Ano ho? Sa awit 100, sa awit chapter 1, verse 1 and 2, sabi diyan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sabi rito, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Alam niyo po yung word na binubulay-bulay? Literally, ang ibig sabihin niyan, parang kumuha ka ng pagkain at yung pagkain, hindi mo lang basta nilunok. Kundi ano po, nilalasa. Nginunguyang mabuti. Alam niyo po, ang isang dahilan daw kung bakit tayo minsan hindi nasasatisfy sa kinakain po natin, kasi madalas daw po, napakabilis nating kumain. Sino po rito yung pag kumain matagal, mabagal, pero damang-daman niya yung lasa ng kinakain niya? Meron po ba kayong ganun kasama sa bahay? Yung pag kumakain, naiinip ka kasi ang tagal niya kumain. Eh siya pala walang ginawa kundi ngumuya. Sarap. Pero yung kain ng ano, masarap? Di gutom pa ako. Paano hindi mo naman nginuya? Diba? Nagmamadali. Alam niyo po, gusto mo ma-appreciate yung kinakain mo? Gusto mo? Nguyain mo. Namnamin mo. Diba? Damin mo yung bawat lasa ng karne, ng gulay, ng mga sangkap na naroon. At sasabihin ko sa iyo, you're satisfied after that meal. It's the same thing with the Word of God. Every word na sasabihin sa iyo ng Diyos, namnamin mo, damin mo. Ano ba sinasabi nito sa iyo? Ano bang gustong sabihin ng Diyos sa iyo? Hindi po yung umalis ka rito, wala ka man lang natutunan pag uwi. Diba? Pag tinanong ka, anong title ng sermon? Teka lang, may gagawin pa ako ha? Diba? Title lang ng sermon, hindi pa versa, hindi pa verse. Hindi pa berso ang tinatanong, title pa lang. Tinanong ka. Di ba? Alam niyo ito mga parents, ano? Maganda pong tinatanong natin yung mga anak natin kapag umaten ng Sunday school kung ano natutunan nila. Tanungin niyo po, Nak, ano natutunan mo sa Sunday school? Pag ang sagot niya sarap po na merienda. Oy, merienda. Yun ang mineditate niya, yung merienda. Di ba? Tanungin niyo rin po kayong mag-asawa pag umuwi sa bayan, ano natutunan mo sa message ni Lord? Sa message ni Lord today? Tanungin niyo. Bakit po? We have to meditate. Kailangan po nating namnamin. Hindi po yung nilunok lang natin, tinanggap na lang natin, pag-uwi natin, forget it, kalimutan na natin yan. Hindi yung ganun. You cannot have a better understanding of the Word of God kapag ganun ka. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Palakpakan natin yung mga handang magbago. Come on! O, ito yung pangalawa. Ano po, para po nang tayo ay, magkaroon ng giya para sa God-driven life. Ano nga po yung unang kailangan natin? Word of God. Ito yung pangalawa po. For us to have a God-driven life is what we call prayer. Ano ho? Masyado na tayong pamilyar dito. Dadaanan ko na lang. Ano ho? Kasi alam na natin to eh. Tama po ba ako? Alam na natin ang prayer? Teka muna, parang hindi masyado. Marami na po ba tayo nadinig na pangaral tungkol sa prayer? Marami tayong natutunan? Huwag na natin kaya talakayin to. Total, marami naman na. Hindi, daanan po natin. No? Hinanda to ni Pastor Marvin sa atin. Mapapagalitan ako pag di ko tinuro to. Sayang. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, Matthew chapter 26 verse 41, ano sabi diyan? Magbantay kayo at manalangin
upang huwag kayong madaig ng tukso. Be watchful, be prayerful. Bakit daw po? Para hindi madaig ng tukso. Ibig sabihin, ang Kristiyano pwedeng madaig ng tukso kapag ka po hindi siya watchful, hindi siya prayerful. So sabi ni Jesus dyan, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Why? Sabi niya, ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. O ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Alam nyo, ang ganda ng comment dito ni Pastor Marvin. Sabi niya, the person who is strong in the word but weak in prayer life is like a skeleton. There is no flesh in it. Ulitin ko po. The person who is strong in the word. Ibig sabihin, talagang nandun ka. Lagi ka nagbababad salita ng Diyos. But weak in prayer life. Para ka daw kalansay. Buto-buto. Walang laman. On the other hand, sabi niya, the person who is strong in prayer but weak in the word is like a fleshy person with no skeleton, just like a jellyfish. Tanungin niyo po ngayon sarili niyo, ako ba skeleton o ako ba jellyfish? Jellyfish in a sense na walang skeleton, walang pundasyon, kaya pag dumating yung panahon ng may nangangaral na mali, hindi makatindig kung anong posisyon. Bakit? Di niya alam yung Bible Alam niyo, kaya po tayo nag-design ng ganito para balikan po natin yung sinasabi ng Word of God. Maging matatag tayo. Balikan natin yung doctrine. Ano bang stand ng Church of Christ? Dapat alam natin. Hindi yung pag tinanong ka, saan ka church? Sa Church of Christ San Pedro. Ano yung Church of Christ? Iglesia ba yan ni Kristo? Yung tulisan? Ay, hindi. Ano kayo? Nalilang, chat ko lang si Pastor kung ano kami. Pastor, doon pa. Hindi nasagot si Pastor sa susunod na lang. Ano ba yung Church of Christ nyo? Yan ba yung Latter-day Saints? Yung may nakalagay dito, Elder. Yung ba yun? Ang sagot mo naman, baka. Siguro. May elder ba kayo? Meron din naman. Pero walang nameplate dito. Ay, kulang. Dapat lagyan ng nameplate dito. Yung pala sinasabi niya, yung Mormons. Ano ba yung Church of Christ nyo? Yan ba yung Yan ba yung church na kulto? Kulto? Ay, hindi. Alam ko hindi ito kulto. Pero Church of Christ to. Ano nga yung Church of Christ? Anong paniniwala nyo? Ang dami mo naman tanong. Magmerienda na lang tayo. Alam niyo yun? Diba? Bakit? Masyado kang malaman lang sa panalangin, pero kulang ka sa salita ng Diyos. Yun namang isa, puro salita ng Diyos. Lack of prayer naman. Ang tigas naman noon. Masyadong dogmatic. Ano ka? Ay, hindi ka saved. Hindi ka Church of Christ. Dogmatic naman masyado yun. Diba? Saan church ka? Sa ganitong fellowship kami. Sorry, you're not saved because you're not part of Church of Christ. Church of Christ lang maliligtas. Alam niyo, pag naman ka na, masyado namang dogmatic, di ba? Alam niyo mga kapatid, kailangan parehong strong yung Word of God sa buhay natin at yung prayer life natin. It must go together. No po, it forms a proper balance in Christian life. Prayer does not require a great deal of methodology. It's simply conversing with our God. Ang prayer po, hindi kailangan ng mga method o iba-ibang pamaraan. Although iba merong ganoon. Pero ito pong sinasabi nating prayer dito ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos. Tanong ko po, nakikipag-usap po ba kayo sa Diyos? Baka naman pagkalang mabilis ang takbo ng jeep, doon lang kayo nakikipag-usap. Diyos ko, gabayan niyo po yung driver. Sana naman po, hindi po kami mabangga. Baka naman po doon lang tayo nagpe-pray. Nakikipag-usap kay Lord? No, hindi po dapat ganun. No? Dahil ito po ay napaka-vital sa buhay ng Kristiyano, dapat ginagawa po natin ito araw-araw. Amen? At dahil ito'y dapat natin gawin araw-araw, ito naman po yung unang-unang dinidiscourage sa atin ni Satan. Sinasabi ni Satan sa atin, huwag ka na mag-pray, hindi naman sinasagot. Sino po rito yung maraming pinagpe-pray until now, hindi pa nasasagot?
Yung mga pinagpe-pray, marami po. Ay, iba po sa atin, nasagot na. Okay na, kumpleto na kayo. Taas po yung kamay ng mga may pinagpe-pray pa until now. Yan, okay. Nag-expect ng sagot mula kay Lord. Taas po ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Mag-expect ka, sasagot si Lord. If you are weak in prayer, get yourself a prayer partner. Mahalaga po yun. Kasi kung mahina ang buhay panalangin mo, importante may nagsasabi sa iyo, oy, mag-pray tayo. So kuha kayo ng prayer partner. Kaya nga po meron tayong groupings ngayon. Every Sunday. Bakit? Yun yung kasama nyo na mag-aral ng salita ng Diyos. Din yung kasama nyo na, mag-pray. Okay? Amen? You need someone to pray for you and to remind you, time to pray. Kuha kayo ng prayer partner. Okay? Ayun nga, yung kasama nyo sa grupo. Pangatlo po, para magkaroon tayo ng God-centered life, yung tinatawag po nating witnessing. Pinag-aralan na po natin ito noong nakaraan din. But another hallmark of Christian is witnessing. This is very vital also. No? Napakahalagang bahagi ng buhay natin ito. Acts 1:8 reminds us, ang sabi po ng salita ng Diyos, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Witnessing means sharing the gospel or the good news about Christ to people. Yung Jerusalem, maybe yan yung family mo, yan yung friend mo, yan yung relatives mo. Yung Judea dyan, in all Judea and Samaria, to the ends of the earth, maybe yan yung ibang tao, ibang lugar, ibang probinsya, o ibang bansa. Now, napakahalaga, in addition to this, witnessing also involves living a life worthy of the calling. Maraming mga tao po kasi nane-neglect yun. Pangaral ng pangaral. Ang problema, di naman nakikita sa buhay nila yung Kristo na ipinapangaral po nila. We should remember to live a godly life. Bakit? Kasi ang unang Bible na binabasa ng tao ay ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ako yun. Palakpakan natin si Lord. Come on. Sino po yung unang Bible na binabasa ng tao? Sabihin mo, ako yun. Sino po? Sino yun? Tama. So, yung kaklase mo, binabasa ka bilang Bible. Kala ko ba Christian to? Diba? Kapitbahay mo, ganun din. Binabasa ka. Tinitignan ka, yung ugali mo, yung buhay mo, akala ko ba Christian to? So, sinong unang binabasa? Yung Bible ba na binabasa natin? Hindi! Ang unang binabasa nila, ikaw! Yung buhay mo! Tinitignan nila yon. At pag nakita nilang totoo na ang Diyos ay kapiling mo at kasama mo, hindi malayo, sasama siya sa iyo. Pero kung ang tingin nila, ang kasama mo, demonyo, ay ba't naman siya sasama sa iyo? Sino po rito ang gusto sumama sa demonyo? Wala, di ba? Wala. Ang gusto natin kasama ay ang Diyos. Amen? So, kapag nakikita ng kapitbahay mo, ito, kasama nito ang Diyos, sasama ako dito. Diba? Bakit po? Ito, may kabanalan to eh. Dito, malalayo ako sa masama. Ba? Bakit? Nababasa kayo. Tanong ko po, nababasa po ba kayo? Halata po ba na kayo ay Kristiyano? Halata po. Halata? Ha? Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Tignan nyo. Sabi mo, kumusta ka naman kapatid? Yan. Dapat halata. Amen? Yan. Hindi malata. Mga Kristiyano sa atin, malata. Wala. Dapat halata. Obvious. Dapat nakikita. Amen? Okay. Pang-apat, at ito po yung, I think this is the last, and then pupunta ho tayo doon sa ating groupings. Okay? Yung tinatawag nating fellowship. Fellowship. Dito, meron tayong iba't ibang fellowship, tama? Meron tayong kababaihan. Pag tinawag ko po yung fellowship, pwede po bang sumigaw ng praise the Lord, sabay palakpak? Okay. Ready na po? Meron po tayong kababaihan fellowship. Bakit yung ibang lalaki sumama? Teka muna. Magliwanagan nga tayo. Sabi ko kababaihan. Kayo naman eh. Excited kayo masyado. Excited o kailangan tayo mag-usap mamaya?
Ako, gusto ko lang talaga kung ano yung nasa Bible. Ulitin ko po, meron tayong kababaihan fellowship. Ayan. Di lang po yan. Meron din tayong kalalakihan fellowship. Ayan. Buti sa kalalakihan, walang babaeng sumigaw. Kung hindi, talagang kailangan natin mag-usap. At siyempre, meron po tayong Young Adult Fellowship. Ang sigla ng young adult natin, ano? Parang pagod sa trabaho. Ulitin ko nga po. Meron tayong mga Young Adult Fellowship. Ayun, talagang wala. Pagod talaga sila. Gusto nyo ba magpahinga? Matulog muna tayo. Okay, joke lang. Pero masisipag po yung mga yan. Ano, ho? And meron po tayong Youth for Jesus Fellowship. Parang iilan lang kayo ha. Parang lilimang ulo lang yung nadinig ko ha. Ano po? Alam niyo sabi ng Bible, Acts chapter 2 verse 42, mahalaga po ito eh. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and prayer. We need fellowship for mutual strengthening and encouragement. Kailangan po natin to. Kailangan natin to. Ang isang Kristiyano na ina-isolate niya yung kanyang sarili sa fellowship, magugutom, and later on, mawawala yung kanyang spirituality. Hindi niyo papansin yun. Kayo ba once in your life naging inactive na kayo sa worship or sa any fellowship? Na ano nyo yun? Na-experience nyo yung parang may kulang? Di ba? Na-experience nyo yun, di ba? Yung parang pag na-detach ka, di ba? Tapos, ang pakiramdam mo, ayaw mo nang bumalik. Bakit? Hiyang-hiya ka. Ayokong bumalik. Bakit? Nahihiya ako. Pagka ganun po, wag po kayong mahiya. Mas kailangan mo yun. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, wag kang mahihiyang bumalik. Tama po yun. Wag. It helps us to be in the company of fellow Christians. Na magpo-provide po sa atin ng, first of all, safety from temptation. Number 1. So, sa mga panahon, na may tukso kapag meron po tayong kasama sa fellowship, malaki ang possibility hindi tayo mahulog sa tukso. Pangalawa, it provides what we call encouragement. Pagka may fellowship, na-encourage po tayo. Amen po ba? And lastly, it provides what we call growth. Kasi yung regular interaction with the Bible and being held accountable by a friend will result, sigurado po yan, to what we call maturity. Kaya po, 4 na bagay po ito na gusto kong lagi nating isapuso at isaisip para po magkaroon tayo ng God-driven life. Ano po yung una? Word of God. Okay? Ano po yung pangalawa? Yung tinatawag po nating prayer. Yung pangatlo po, witnessing. And yung pang-4, wag nating pabayaan ang ating fellowship. Yung iba naman kasi, pag fellowship time, akala mo mga bilanggo, tatakas. Nagmamadaling umuwi. Ba't ba po kayo nagmamadaling umuwi? Yung mga kababaihan natin, nagpapatawag ng fellowship. Yung ibang mga kababaihan, andun na po sa tunnel, nakabiyahe na pala. Triple amen pa lang, lumalabas na. Amen. Ano ba naman yan, mga kapatid? Na triple amen pa lang. O kaya naman, yung iba naman, medyo inaaga-agahan pa lang, di ba? Ang mayamang pagpapala. Sabi ng elder, sabi nila, eto na, time. Ayan na. Hindi dapat po gano'n, mga kapatid. Panabikan na po natin yung makipag-fellowship kasi doon po meron tayong encouragement at sigurado merong paglago ang ating spiritual. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na kasing tumakas, kapatid. Sabihin mo nga sa kanya, huwag ka nang tumakas. Pati mga young people natin mga young people po natin, akala mo may mga obligasyong kailangan gawin. Huwag po kayong umalis. Mga kalalakihan, meron tayong fellowship pagdating ng hapon ng second week. Huwag po kayong hindi a-attend, dumalo po kayo. Dumalo kayo. Bakit? Nagpo-provide po ito ng encouragement, nagpo-provide po ito ng paglago. So wag nating kalilimutan yan. Okay? So palakpakan po natin ang Panginoon once and for all. Yung may kasamang sigawan para kay Lord. Woo! Hallelujah!
Nakaka-bless po talaga. Tayo na tayo tumayo sa oras na ito. And let's have a word of prayer. Ano ho? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. Desire ng puso namin, Lord, na ikaw maging sentro ng buhay namin. Pero hindi mangyayari ito, Lord, kung hindi po namin papayagan yung sarili namin na mababad kami sa iyong salita, mababad kami sa panalangin. Kung hindi kami magsishare ng iyong salita at hindi kami makikipag-fellowship, very impossible na magkaroon kami ng God-centered life. Kaya po sa umagang ito, Lord, kinukumit namin. Once again, we recommit ourselves, Panginoon, sa apat na bagay na ito. Salita mo, Panginoon, panalangin, pangangaral, at pagpe-fellowship. Panginoon, aming dalangin, empower us through your Holy Spirit. At kung may mga pagkakataon, Panginoon, na kami nangihina, palakasin mo po kami. Kung may mga pagkakataon na di-discourage kami, Panginoon, tulungan po kaming tumingin sa inyo at alalahanin namin, Panginoon, ang ginawa mong sakripisyo doon sa krus upang kami ay ma-inspire na magpatuloy, Panginoon. Lagi naming maisip, Panginoon, hindi kami lugi kung kami po ay maglilingkod sa inyo na patuloy hanggang sa huli. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tulungan mo po kami, Lord, na maging mapagtiis sa ngalan mo, Panginoong Yesus. Salamat po. Ito ang aming prayer in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Tiyatawagang praise team natin for our closing song. Fill us up, pour us out, for a broken world that is far from you. Fill us up, pour us out, to be your hands and feet, oh Lord. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. Fill us up, pour us out, for a broken world that is far from you. Fill us up, pour us out, to be your hands and feet, oh Lord. Holy Spirit, draw
drawing near. Holy Spirit, we are here to sing your praise and know your way. To seek your praise and know your ways. To seek your pace and know your ways. Once again, let us pray. Father God, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng minsan pa ng panahon, Panginoon, upang patuloy ka naming papurihan at pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na iyong binahagi sa aming lahat sa pamamagitan ng aming buting pastor, Panginoon. Nawa ang lahat po ng aming mga narinig na salita mo, Panginoon, ang aming mga nalamang salita mo, Panginoon, na ibinahagi mo sa amin ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Alam namin, Lord, na ito po ang pagkain pang-espiritual na kinakailangan na yung mga anak upang kami ay patuloy na maging malago at malusog na Kristiyano, Panginoon. Matatag na nananangan, Panginoon, sa iyong mga salita at lubos na nagtitiwala sa iyo bilang aming buhay na Diyos. Nawa, Lord, patuloy mo kaming bahaginan ng mga salitang kagaya nito, Panginoon, upang ito po ay lubos na makatulong upang lalo naming maisapamuhay ang iyong mga salita. Kakitaan kami ng katotohanan sa aming pamumuhay bilang ikaw ay Diyos na buhay na siya naming sinasampalatayanan at pinagtitiwalaan. Panginoon, sa aming pong pagtatapos na ito sa iyong gawain, Panginoon, sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, muli ay amin pong hinihingi ang iyong pag-iingat sa bawat isa. Na nawa, Panginoon, ay lisanan namin ang iyong bahay-sambahan na taglay ay iyong mga salita. At ito ay may apply namin sa aming buhay at may bahagi sa iba, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng courage, Panginoon, ng wisdom na siya namin kakasangkapananin, Panginoon, upang ito po ay may sakatuparan. Lord, huwag niyo po kaming pababayat, lagi niyo po kaming i-guide sa aming buhay na ito. Ama, maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming ihatid sa aming paroroonan, sa mga tahanan naming uwian, na malayo sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas sa lahat ng uri ng sakuna, Panginoon. Hindi, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang aming walang hanggang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen.